Kabilang sa mga cardinal elector na boboto para sa susunod na Santo Papa ang tatlong Pinoy. Isa sa kanila si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David. Cardinal David, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Kailan po kayo nakaschedule pumunta ng Vatican, Cardinal? Bukas ng hapon, aalis na ako, lilipad patungong Roma. May inanunsyo na po ba sa mga cardinal elector kung kailan naman sisimulan yung papal conclave? Bago yung papal conclave, syempre yung funeral muna, Opo. paglilibing sa ating mahal na Santo Papa na Opo. magaganap itong darating na Sabado. Usually, nagbibilang tayo ng mga 15 to 20 days pagkamatay ng Santo Papa Opo. para masimulan ang conclave. Siyempre, nagbabago yon depende sa availability ng mga cardinal electors na manggagaling sa iba't ibang sulok ng daigdig. At man tayo nakakasigurado na lahat ng mga cardinal electors ay makakarating, no? Pero siyempre, kailangan kasi ng two-thirds vote ng magiging Santo Papa. Opo. Totoo ba na kayo parang ikukulong, hindi pwedeng lumabas sa loob ng Sistine Chapel? Oo, magandang description yun, no, na ikukulong. Actually, the better word is magre-retreat. Retreat, okay. Yes, kasi ganoon ang eleksyon para sa simbahang Katolika. Malayo pa tayo sa kilala nating mga eleksyon na maingay, na marami kumakandidato, at may mga tarpaulin, at mga ayuda, at mga kung ano-ano. Opo. Walang ganyan sa halalan ng Santo Papa. So, At ito ay isang retreat. Kasi ang mahalaga ay hindi yung malaman namin kung sino yung iboboto namin, kundi yung gusto ng Panginoon na piliin namin. So, we can only do that sa konteksto ng prayer and discernment. so puro dasal, puro panalangin, puro gabay mula sa Yes, Panginoon. kaya siya tinawag, kaya sinasabi nila ikukulong kasi ang conclave, ang ibig sabihin niyan, conclave, ang clave sa Espanyol ay susi. Parang papasok kami doon sa lugar kung saan maghahalalan. Pero isasara ang pinto. Ibig sabihin, walang ibang tao doon kundi kami-kami lang talaga at para makapagdasal. Yun. Opo. So it has to be done really in the mood of prayer and discernment. Ito po ba, Cardinal, first time niyo po o dati na ho kayo nakapag-participate po sa ganitong botohan ng Santo Papa? Hindi, first time ko. First time po. Si Cardinal Tagle, second time niya. O, nabanggit niyo si Cardinal Tagle, isa ho siya sa matunog na pangalan. Sa iba't ibang news organization, lagi siya binabanggit na nasa listahan. Ano? Malaki po ba talaga ang tsansa ni Cardinal Tagle base po sa mga kriteria na kailang nakakaalam? Ganito yon, no? Wala namang kandidato sa sa eleksyon ng Santo Opo. Papa. Siyempre, hindi kami hihinto hangga't hindi kami makakakuha ng two-thirds vote. At so, kahit na sino sa mga cardinal, eligible na cardinal, ay pwedeng iboto. Opo. Ganon. So, madalas lang pag-usapan si Cardinal Tagle dahil very, very prominent siya, dahil nakikita siya madalas. But in general, medyo yung hindi mo inaasahan, yun yung pinipili ng Espiritu Santo. Ganon, Opo. no? So, hindi natin alam. Andun kasi siya sa Vatican and very visible siya. Sino ba yung mga visible doon? Siyempre, ang Secretary of State, ang head ng Propaganda Fide, yung Camerlengo. Parang masyado bang obvious na yun yung common notion kasi ng mga prospective candidate. Yung mga tipong popular o nakikita, ganon. Hindi ganyan. Si Pope Francis nga, hindi man siya kilala . So, Okay. parang magugulat ka na lang, bakit? Ganon. So, ibig sabihin, talagang nagdasal at kinilatis na mabuti ng mga cardinal electors kung sino ba ang pwedeng gumabay ngayon. Sino kaya ang pwedeng tumayo bilang
Pontifex Maximus ang tawag sa title ng Santo Opo. Papa. Summum Pontifex Maximus. Sa Tagalog, ah, tagapagtayo ng mga tulay. Bridge builder. Greatest bridge builder. Opo. So ibig sabihin, siya yung symbol ng unity ng Universal Church. Pero hindi lang sa Universal Church nagiging instrumento siya ng unity, kundi sa buong daigdig. So parang siyempre, um, malaki yung inaasahan ng bawat cardinal elector sa pwedeng maging papel. Kaya nobody in his right mind ika nga nangangarap na malagay din sa pwesto na yun. Carl David, nagkaroon ho ba kayo ng personal experience kay Pope Francis at ano ang talagang tumatak sa inyo? Marami, pero ang pinakamatindi, ang pinakatumatak sa akin ay yung pagiging human niya, mapagbiro, yung ganon. Tapos yung bukang bibig niya yung don't take yourself too seriously, yung ganon. No? Yun nga yung sinabi niya nung nahalal akong maging kardinal kasi shocked ako, syempre. Parang, Oo. yun siguro pare-pareho yung tinatanong ng mga napipili at ginagawang kardinal. Siya pa naman inalis niya yung advance notice kasi dati-rati at least pinapaalam sa ngayon i-announce na lang sa publiko tapos magugulat ka na lang kaya hindi ka talaga makapaniwala. Kaya front ko nga siya, sabi ko, ba't naman kayo ganyan? Hindi man kayo nagpadala ng advance notice. Opo. Sabi niya, oh, don't take that thing too seriously. Ang sabi niya. Okay. Take it with a divine humor. Ganyan siya. Mapagbiro si Pope Francis. At yun ang matinding tumatak sa akin. Kasi nilalagay natin siya sa pedestal na parang napakataas-taas niya. Pero binababa niya yung sarili niya para maging napakalapit niya sa sino mang makatagpo niya. Okay. Ay maraming salamat, CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David. Ingat po kayo sa biyahe. Salamat. Bye-bye. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.